Medyo maalon pala at mahangin dahil sa amihan kaya tumatalon-talon yung barko. Mga alas 6 ng umaga na pala kami pumasok para ma-deliver namin yung mga pangarga. Binilisan lang natin kaunti yung takbo natin para hindi lang tayo mapadpad sa hangin yung papasok tayo. Pero kapag nasa loob ka na ng breakwater, hindi na gaanong malakas yung hangin. Naka-standby yan palagi yung angkla natin just in case of emergency. Mga nasa 3 cable sa berth marks natin, stop engine na lang tayo. At lipat naman tayo sa labas para makita natin yung mga landmarks natin. Manila Rojas lang pala yung biyahe natin at wala nang iba. At tayo din yung isa sa pinakamaliit na container na barko. Dito pala ako sa labas nakafocus 180 degrees from Prua to Pupa. At 90 degrees naman abeam sa bridge sa landmark mo. Monitor ka lang palagi sa speed tapos tingnan mo yung quick water sa baba. Kapag one ship's lane ka na sa berth mark mo, hard port rudder dead slow ahead para makapivot yung Prua natin papuntang pabor. Approach ka naman ng 45 degrees tapos itutok mo talaga yung Prua mo para hindi ka ipadpad ng hangin. Kapag nasa 20 meters na lang yung distansya sa pantalay, tapon mo na yung hibing line mo tapos kika lang agad ng astern. Tapos magparallel naman yung pag-approach mo. Focus ka lang at magdahan-dahan, huwag ka talaga magmamadali. Ilabas mo lang yung pinaka-the best mo na skill sa pagmaneuvering dahil wala kang pilot. Hanggang masanay ka na at hindi ka na gaanong kabahan. At yung mga malalaking barko, kailangan din yan ng maraming tagbot. Ay, importante alam mo lang yung galaw ng barko mo. At kapag may spring line, headline at stern line ka na, iparallel mo lang yung pagbira ng lubid hanggang makadikit yung barko sa pantalan. Shout out pala kay Sir Limar Alvarez. At shout out din sa lahat ng mga follower natin. At lalo na yung mga kasamahan natin sa domestic. Maraming salamat po mga sir. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless.